Good morning sa bawat isa. Pwede ba nating sulyapan muna yung ating mga nasa left and right this morning, church? Ayan. Okay. Greet po ba siya ng good morning today? Ayan. So, naging good naman ba ang morning mo? Hindi ba nasira? Okay, remember that yung nasa tabi mo, hindi perfect yan. Yung nasa harap mo, hindi perfect yan. Yung nasa likuran mo, hindi perfect yan. Do you believe on that? Pero, bagaman hindi siya perfect, hindi nagkamali ang Diyos sa'yo. Ayan. Kasi akala natin we are not perfect, para bang, Lord, I'm not perfect, nagkamali ang Diyos sa akin. Hindi po nagkamali ang Diyos sa'yo. Amen? Nandiyan ka pa ba? Amen? Kasi ang topic natin today ay pinamagatang, you are not a mistake. Sabi mo nga, you are not a mistake. Sabi mo sa katabi mo, hindi ka isang pagkakamali. Okay? Kasi marami mga tao, yun ang kaisipan nila na parang nagkamali ang Diyos sa akin. Hindi nagkamali ang Diyos sa iyong buhay. Amen po ba? So go with me sa Jeremiah chapter 1, verses 4 to 5, and then Ephesians chapter 1, verse 11. So, Jeremiah chapter 1, verses 4 to 5, ang sabi niya, ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, verse 5, anong sabi niya? Bago kita inanyuan sa sinapupunan, ay kilala na kita. Take note of that. At bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinilaga, hinirang kitang propeta sa mga bansa. Ephesians chapter 1, verse 11, ito po naman yung sinasabi niya. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinilaga ng una pa ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. Pagpalain ng Diyos sa kanyang mga salita, let us pray. Dakilang Diyos, Ama, makapangyarihan sa lahat. Thank you for your word, Lord God, that we have read. Salamat, Panginoon, sapagkat alam namin, Panginoong Diyos, that it is your Holy Spirit na siyang maghahayag sa amin, magsasalita this morning, Panginoon. Gamitin mo lamang ang iyong lingkod bilang daluyan ng iyong mga salita. Lord, I am nothing, O God. I am weak, Lord God. I don't have understanding and wisdom. Kaya po, dalangin ko, Diyos, ng iyong banal na Espiritu, ang siyang gagabay sa amin, Panginoon, at walang anumang mga salita mo, ang maihahayag dito, Panginoon, na nagmumula sa sariling kaunawaan ng iyong lingkod, Panginoon. Lord, isumpa mo ako kung kinakailangan, o Diyos, kapag mayroong mga personal na hangarin, Panginoong Diyos, o kapahayagan na magmumula, o Diyos, sa iyong lingkod. Dalangin po namin na maranasan namin ang iyong kalapitan sa araw na ito, Panginoon, sapagkat tunay, O God, we are here to experience your presence this morning, O God. Salamat po, Panginoon, sa iyo pong pinakamataas na papuri, pagluwalhati at pagsamba sa pangalan ni Jesus, at ang lahat ay magsabi ng Amen, Amen, and Amen. Before sana ako mag-continue, hindi ko lang kung merong magpapatotoo. Tama ba, Esther? Just want to, kasi nakikita ko siya abang nakapikit ako, nakikita ko yung tsura niya. Pwede ba? Okay lang ba, Esther? Okay, papalakpakan natin si Lord sa buhay ng ating kapatid, Sister Dayanara. Amen, amen. Imagine 2021, nagkaroon siya ng hypothyroidism. Ibig sabihin parang merong goiter. Tama ba? Sa medical ano. So, meron siyang goiter. So, of course, dahil sabi nga niya, nung kami nagkakwentuhan, sabi niya, gusto ko, pastor, na magkaanak, kaya inintuan niya yung kanyang
paggagamot. Yung medicine niya, ininto niya yon para lang magkaroon sila ng baby. So, nung nagkaroon na siya ng baby, of course, siguro hindi nakalimutan na rin niyang uminom ng gamot. No? Hanggang sa nakaka-feel na naman siya ng something wrong on this part. So, syempre, dahil mayroong history ng thyroidism, at alam naman natin na hindi naman agad basta-basta nawawala yan without any yung medication. Sabi nga ng iba, parang wala man gamot yata yun. Tama ba? Or maintain lang, kumbaga, yung laki. Tama ba? Correct niyo ako kung mali. So, imagine that. Of course, syempre, dahil nakaranas siya on this part, especially, feeling niya, meron na naman siya na still, hindi pa siya gumagaling. So, we prayed, no? Nandito siya, sabi nga niya, pray tayo, pwede bang magpa-pray? So, we prayed for her. Grabe ang Lord sa kanyang buhay. Even nung Friday, nag-pray kami. I don't know kung narinig niya, kasi lumabas siya nung Friday na yon. Pero, we prayed for her. And then, yun nga, no, praise God sa ating Panginoon, sa buhay ng ating kapatid na siya po'y naniwala, pinanghawakan niyang kapangyarihan ng ating Diyos. Amen po ba? Okay. Palakpakan natin ng Diyos. Kaya doon natin masasabi na hindi nagkamali ang Diyos sa iyo Na para bang sinasabi mong, Pastor, nagkamali yung Diyos sa akin kasi bakit inalaw niya na magkaroon ako ng thyroid. It doesn't mean na meron kang thyroid, nagkamali ang Diyos sa iyo. Nakaya ba? It doesn't mean na pango ka, parang mali yung disenyo ni Lord sa akin na parang dapat matango siya. Nagkamali ba si Lord sa ilong mo? So, dapat tanggapin mo yan. Lord, thank you kasi hindi ka nagkamali. Tama ba yan? Hello? So, ngayon, now you know. That is the design of God. Kasi ang sabi niya, again, sa Jeremiah chapter 1, verses 4 to 5, ang sabi niya, balik lang tayo, ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi, just want to read it again, bago kita inanyuan. Sabi niya, bago ka inanyuan, sa sinapupunan ay kilala na kita, at bago ka ipinanganak, ikaw ay aking itinilaga, inirang kitang propeta sa mga bansa. And then, let's go to Ephesians chapter 1, verse 11 again. Just want to read it. Sa kanya ay tumanggap din tayo ng isang mana na itinilaga ng una pa, ayon sa layunin niya na gumagawa ng lahat ng mga bagay ayon sa kanyang pasya at kalooban. So it is the will of God in your life. That's why we must be thankful. Kailangan tayo magpasalamat sa ating Panginoon. So, titingnan natin yun. Meron tayong verse, meron tayong text from the Old Testament, which is the book of Jeremiah, and then sa book of New Testament, which is Ephesians, na ibig sabihin, mula noon, nung sa Old Testament hanggang sa New Testament, same plan meron ng ating Panginoon. Pareho lang yung kanyang kalooban sa kanyang mga nilikha. Nakuha po ba, church? Hello? Andiyan ka ba ba? Okay, so tandaan natin that we are not a mistake. Let's always think of that. Lagi nating isipin, hindi ako isang pagkakamali. Okay? Kasi marami mga tao, ito yung pumipigil sa kanila na para sila po'y mabuhay ng normal. Na para bang mali ang Diyos sa akin. Mali. Nagkamali ang Diyos sa akin na binuhay niya ako, no, pinalaki niya ako, nilagay niya ako sa ganitong sitwasyon. Nagkamali ang Diyos. Hindi kailanman nagkakamali ang Diyos sapagkat ito ang likas na kalalagayan ng ating Diyos. This is the natural, what do you call this one? Natural na pagka-Diyos ng Diyos. Yung likas na pagka-Diyos ng Diyos. Hindi nagkakamali ang Diyos kailanman. Kaya kung ano man ang nagaganap sa ating buhay na iniisip natin na mali o pagkakamali, it is not God, it is us. Nakuha? Andiyan ka pa ba? Okay. So, paano natin nasabi that God doesn't done any mistakes sa ating buhay, na hindi siya nagkamali sa ating buhay, kaya hindi ako isang pagkakamali. Tandaan natin yan, ha? Hindi ka pagkakamali. Lagi nating isaksak sa isip natin yan. Paano ka man lumabas sa mundo, ulila ka man, hindi mo nakilala yung mga magulang mo, kung ano man, ang naging dahilan kung bakit ka narito ngayon, it is not a mistake. Sabihin na natin. Maybe we done, no? Or it is our parents, mga magulang natin ang nagkamali, but in the long run, ang sabi ng Panginoon, ang lahat ng mga bagay
bagaman ito'y pangit, ito'y nagiging maganda, ito'y nagiging mabuti. Sa lahat ng sa Kanya'y nagmamahal. Alam niyo ba kung kailan naging mabuti o kailan naging hindi ka pagkakamali? Nung tinanggap mo, minahal mo ang ating Panginoong Yesus. Kasi lahat ng pagkakamali na yon, tinanggal niya. Naku niyo po ba? Kaya ngayon, hindi ka na mali. Sabi sa katabi mo, hindi ka na mali. But I'm not saying you're right. Hindi ko sinasabing, you're right ka na. Hindi ko sinasabing gano'n ha. Basta't hindi ka lang mali. Naku niyo po ba? At hindi ko sinabing hindi ka na nagkakamali. Are you there? Along the way, habang tayo lumalakad sa mundo, maaari tayong magkamali, we commit mistakes, maaari, but it doesn't mean na tayo ay mali. Dalawang bagay kasi ibig sabihin ng mali na yun eh. Okay? You are perfectly created by God. But that perfectness na create ni Lord ay nagkakamali. He commit sins. He commit disobedience. He commit trespasses. Iniquities. Nakuha niyo po ba? So nagkakasala pa rin tayo at nagkakamali. Pero hindi ka isang pagkakamali. Okay po ba? Andiyan ka ba? Okay. Bakit natin nasabi na hindi nagkamali ang Diyos sa iyo? Ang sabi ng Bible sa Jeremiah chapter 1 verses 45, ang sabi niya, God confirmed it with His word. Ibig sabihin, kinonfirm, tiniyak ng Diyos. Nandiyan ka ba? Ang sabi ng Joshua, or Jeremiah kanina, chapter 1, verse 4 hanggang 5, again, balikan natin. Ngayon, ang salita ng Panginoon ay dumating sa akin na sinasabi. It is the word of God. Ang salita ng Diyos ay dumating kay Jeremiah. Pinaalam kay Jeremiah, kinonfirm kay Jeremiah sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Nakuha po ba? Hindi si Jeremiah ang nagsalita, hindi si Jeremiah ang nag-confirm, it is God. Ang Diyos ang nag-confirm, ang nagtiyak, ang nagpatunay na nagsabing, hindi ako nagkamali sa iyo, kaya hindi ka isang pagkakamali. Nakuha po ba? Okay, may 4 na bagay tayong mapapansin dyan. Diyan sa verse 4 or verses 4 and 5. Let's go to verse 5. Makikita natin yung 4 na yan. Unang, sabi niya sa English, if we will go to English version yan, sa NIV, sige Brother Lance, or child, tingnan natin, ilipat lang natin sa English version. Ang sabi niya, Jeremiah chapter 1, verse 5, NIV version. Okay. So, sa verse 5 na tayo, punta tayo sa verse 5. Ang sabi niya is this, before I formed you. So, remember that. Sabi niya, I formed, I knew, I set you apart, I appointed you. Ito yung 4 na bagay na makikita natin. Napapansin niyo po ba yon? Sabi ni Lord, sinasabi niya, it is I. Sabi ni Lord. Nakuha po ba? Sabi niya, siya daw yung nag-form sa atin. Siya yung nakakakilala sa atin. Dati pa, siya yung naghiwalay sa atin. Siya yung nag-appoint sa atin. Nagtalaga sa atin. Are you there? Okay, so pag-aralan natin yung 4 na yon na masasabi natin talaga na hindi kaisang pagkakamali at hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Bagaman kung titignan mo ang sarili mo, we are not perfect, hindi ka perpekto, meron kang mga rough edges, may mga magagaspang ka na sa iyong, sabi natin, sa iyong pag-uugali, sa iyong kaisipan, sa iyong pananalita. Because again, we are not perfect, but we are not a mistake. Remember that. So, ang sabi ng Panginoon, I formed you. Salita po ng ating Panginoong Diyos, at ang ibig lamang sabi ng I formed you, it is, God is so intentional in shaping you. Na sinasabi ng Diyos, nung nilikha kita, nung hinuhulma kita, hinuhulma, sabi ni Lord, in-intention ko yon. That is my will, kalooban ko yon. Sabi ni Lord, gusto ko itong tao na to, lilikhain ko siya
na merong kapansanan. Sorry sa ating mga kapatid na merong disability. Pero you must praise God in your life. Kasi ganyan ka talaga niya nilikha. Sinadya ng Panginoon iyon. Nakuha? At saka ba, church? Sabi niya, that is the intention of God. Yung mga rough edges na yon, yung mga kapansanan natin, yun ang sinasabi ng Panginoon na bahagi ng kanyang paghuhulma sa'yo. Bakit? Kasi gagamitin niya yung sitwasyon mo na yon. Napakahalaga sa Panginoon nung sitwasyon na yon, yung pagkakahulma niya sa'yo. Tandaan natin ang Panginoon, marami siyang mga ginamit na mga tao na may mga diferensya sa kanilang pangangatawan. And nakita nila ang kadakilaan ng Diyos sa pamagitan ng mga buhay ng mga tao na to na lumpo, may pilay doon, may bulag doon, may bingi doon, may pipi doon. Ginamit yun ng Diyos para lang mag-glorify siya. That's why, this is the reason why, ito yung dahilan. Kaya hindi nagkamali ang Diyos sa iyo eh. Kaya huwag kang magreklamo, Lord, bakit mo ako binigyan ng maikling paa? Ba't yung isang haba? Nakuha nyo? So again, ito kasi gusto ng Panginoon na hindi nagkamali ang Diyos sa iyo. Saktong-sakto ka lang sa panlasa ng Panginoon. Kasi marami ngayon nalulungkot eh. Nagkakaroon ng anxiety, nadidepress, na-stress. Bakit? Because ikino-compare nila yung sarili nila sa iba. Buti ka pa. Ang tangos ng ilong mo. Alam nyo, maraming disadvantage ang matangos ang ilong. Sa totoo lang po. Praise God kung pango ang ilong mo. Sabihin mo, praise God. O, ibig sabihin talagang inaamin mo, pango ilong mo. Di ba? Ibig sabihin, tinanggap mo. Alam nyo kasi napakaganda ng pangurin pala yung flat nose. Alam nyo po ba yan? Kasi pag nagsuot ka pala ng damit, walang sasabit. Diretso lang. Di ba ang ganda? Ano bang ibig sabihin? Ano bang yung sa English yung matangos ang ilong? Pointed. Ay, sa pango. Disappointed. Siya pa madi-disappoint ka, di ba? Kasi, tama ba? Kasi matalino lang nakakakuha ng joke ko talaga. Amen. So, ang sabi ng Panginoon dito, sinadya ng Diyos na ikaw ay kanyang hulmahin ayon sa kanyang layunin. Psalm 139 verses 13 to 15. Tingnan natin, Psalm 139, 13 to 15. Let's see. So, basahin natin. Sabi niya, sa Tagalog, Tagalogin natin para mas alam natin lahat. Ang sabi niya dyan, ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkagawa sa akin ay grabe. Ang tindi nung ginamit niya, oh. Tumataas yung balahibo mo. Grabe. Amazing. Kaya yung katabi mo, amazing yung pagkakalikha sa kanya ng Diyos. Parang di kayo talaga ba, pastor? Ano yung nakaka-amaze sa kanya? Di ba? Parang wala naman eh. Pero no, seriously speaking, nakakamangha, oh grabe, nakakakilabot. Parang yung boses na ang ganda-ganda, nangingilabot ka, na hindi mo ma-explain kung ano yung ibig sabihin. Basta na-amaze ka, na-shock ka, hindi mo alam kung ano yung emotions na yon. Na-believe ka, something like that. No? Ganun eh. Ganun yung sinasabi. No? Ako'y magpapasalamat sa iyo sapagkat ang pagkakagawa sa akin ay kakilakilabot at kamangha-mangha. Okay? Ano pa yon? Ang iyong mga gawa ay kahanga-hanga at yon ay nalalamang mabuti ng aking kaluluwa. Kaluluwa pala natin yung nakakaalam na kamangha-mangha, kakilakilabot, kahanga-hanga ang mga ginawa ng Diyos. It's not our eyes. Kasi kapag yung mata natin yung ginamit mo, makikita mo yung kapangitan niya eh. Hindi, totoo. Lagi nating napapansin kasi yung kakulangan ng tao eh. Yung kamalian niya eh. Kasi mata yung ginamit. Pero dapat sa ating kaluluwa, yung ating kaisipan, yung ating puso. Kaya nga sabi ng Panginoon, magkaroon ng pagbabago sa inyong kaisipan. Tama? By the renewing of your mind. Kaya nga nasa isip yan eh. Wala sa mata yan.
Kaya kung pangit ang tingin mo sa sarili mo, kung isa kang pagkakamali, wag kang titingin sa salamin. Pwede kang humarap sa salamin, pikit mo lang yung mata mo. At kapag may nagsabi sa yung pangit ka, sabi, nasa isip mo lang yan. Sa isip ko, iba ko. Are you there? Kasi ganoon naman talagang tao, pag nag-isip ang tao, iba. Pero ikaw dapat, because the beauty is in the eye of the beholder, of the owner of the eye. Ikaw ang magsasabing, sexy ako, maganda ako. Dapat, wala na nga nagsasabi, nanay mo lang eh. Dagdagan mo yung nagsasabing, mabait ka, cute ka. Pisilin mo yung, cute mo talaga, nakakagigil ka. Diba? Sometimes, encourage mo yung sarili mo. Amen ba yan? Kasi ang ganda ng pagkakalika ng Diyos sa'yo. Perfect ka talaga, Lord, gumawa sa akin. Grabe, Lord, ang tindi mo. Tingnan, tama lang yung timpla ko. Merong iba, well done. Maitim na maitim. Merong iba, rare. Medium. Medium. Medium rare. Medium rare. Yan, medyo, yung mga steak kasi. So, makikita mo. Di ba? So, that's perfect because ang mga tao, iba-iba yung type nila. Kakain ka ng steak, merong medium, merong well done, medium rare. So, depende ka sa yun eh. Yung value mo, depende sa kung sino yung kasama mo. Kung saan ka naroroon. Amen ba yung church? Kasi dito sa church, dahil narito ka ngayon, ikaw ay perfecto sa paningin ng Diyos. Palakpakan mo na ng Lord. Grabe ang pagkakalikasay ni Lord. Balikan natin yung Psalm 139. Okay, verse 14. Ang sabi niya, 13 dapat kanina yan, no? 13, 14, 15. Okay, sabi niya muna, sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa loob na bahagi. Tingnan niyo si Lord, even yung inner natin, yung kalooban natin, yung nasa loob-loob natin, pati yung bituka mo, yung puso mo, grabe si Lord. Every detail of our intestines, of our internal organ, yung mga laman-loob natin, pinorma ni Lord yon. At saka may sariling isip yon, alam niyo po ba? Bakit? Kapag ang tao inooperahan at nilalabas yung kanyang mga internal organs, yung mga intestines especially, pag pinasok na ng doktor yan, hindi niya inaayos kasi hindi niya alam. Ang alam lang niya manggulo. Lalabas niya lang bituka. Pero the moment ay binalik ng doktor yan, ganun lang yan. And then, yung mga bituka, may sariling buhay yan, sapagkat ang buhay nila nagmula sa Diyos, they will form themselves again. Sila mismo yung kikilos. Nakayo po ba? That's how great our God is. Kaya paano siya magkakamali sa'yo? Di ba? Kaya hindi kayo siya pagkakamali. Kailangan ikaw yung unang maniwala sa sarili mo, hindi nagkamali ang Diyos sa akin. Kahit sabihin ng nanay mong, oh! Alam niyo ba, parang may nangyari sa inyong ganun. Sana hindi lang ikaw naging anak ko, ba't ganyan ka? Nagmana ka sa tatay mo. Pag nagmana sa tatay yan, pagkakamali ng nanay yan. Ang nanay ang pumili. Di naman alam ng nanay na ganun pala ilalabas. Okay, pero again, ang sabi ng Lord, hindi, tama yan. Hindi ka lang talaga marunong pumili nun, pero kung hinayaan mo na akong pumili sa'yo, ang sabi ng Diyos, hindi sana ganyan yan. Nakuha niyo po ba? Okay, balik lang tayo. Ang sabi niya sapagkat asan yan? Yun. Sapagkat hinubog mo ang aking mga nasa sa loob na bahagi at sa bahay bata. Doon pa lang, ng aking ina, ako'y inyong hinabi, parang tinahi. Unti-unti yon. May process na nangyayari doon sa loob na yon. Ang tindi ng Panginoon, nung talagang hinuhulman niya, sineshape niya. In fact, I can say, on my part, parang talagang Lord, pinag-isipan niya. Bakit? Diba? Again, laging sinasabi sa inyo, sabi niya, let there be light. Sinalita niya lang, let there be, let there be, let there be. Pagdating sa Genesis 1:26, let us. Grabe ang Panginoon. Let us create man in our own image, in our own likeness. Imagine that. Talagang pinag-isipan ni Lord. Paano kaya yan? Likhain natin ang sangkatauhan, ang mga tao, ayon sa wangis natin. Kaya yung katabi mo, kawangis ni Lord yan. Mukhang Diyos ba siya yung mukha niya?
Kasi paminsan, ba't ganyan mukha? Parang demonyo. Kailangan mo maamo ang Diyos, tama. Yung mukha ng Diyos talagang, akala mo yung mukha ng Diyos pag nakikita mo because He is love, parang hugis puso eh. Hindi hugis mangga. Hello? Andiyan ka pa ba? Okay. Hindi mo kang maasim, hindi mo kang sampalok, hindi mo kang ampalaya. Ang ampalaya, bitter. Nakuha niyo po ba? Nandiyan ka pa ba? Ang tindi ng Panginoon. Sabi ko, Lord, I'm so excited. Kasi ngayon ko nalaman, hindi ka pala nagkamali sa akin. Akala ko nagkamali ang Lord sa akin eh. Pero along the way, talagang nung minemeditate ko, okay, ganun pala si Lord. Okay, verse 15, punta tayo ng 15. Anong sabi niya? Ang katawan ko hindi nakubli sa'yo, nang ako'y lihim, wow, grabe, na ginagawa, mahusay na binuo sa kalaliman ng lupa. Ang tindi pala talaga ng pagkakalikha sa atin. Talaga bang parang very secret, walang ibang makakaalam. Kasi bakit? Para walang kokontra. Kasi baka makialam yung mga nanay, Lord, gayon mo na matangos yung ilong niya na. Ayaw ni Lord na may makikialam. Kaya yung pagkakalikha sa'yo, walang nakialam yan. Pero kung pwede lang pakialaman no? Sabi ko siya, Lord, bigyan mo naman yung anak ko, itangos mo naman ng konti. Manalangin ka, iluhod mo. O kaya ginagano mo yung ilong ng tatay mo, o ginagano mo sa tiyan. Oh. Di ba? Pwede yan, tama. Kasi totoo naman ang lihi eh. Nasa Genesis yun. Okay? That is number one. That is a confirmation through the Word of God. Ito yung isang pagpapatunay, pinatotoo ng Diyos sa pamagitan ng kanyang mga salita na hindi ka isang pagkakamali. Because doon pa lang, nung hinuhugis ka pa lang niya, hinuhulma ka pa lang niya, talagang pinag-isipan ka na ng Panginoon. Di ka ba nagagalak doon? Amen. So, pangalawa, ang sabi niya doon sa binasa natin kanina, I formed you. Pangalawa, I knew you. Sabi niya, noon pa man kilala na kita. Kasi nga siya yung nag-form eh. Tama ba? I knew you or I know you. Anong ibig sabihin nung I knew you or I know you? Hindi yung nakilala lang kita dahil meron nagkwento sa akin, alam mo yan si Kumare, ganito yan. Alam mo si Kumpare, ganito. Alam mo si JP, ganito yan. Yung mga factual things, yung mga experiences ng mga tao sa tao na to. Nakuha niyo po ba? Hindi ko nakilala si Love or si Shailene because merong nagpakilala sa akin at sinabi kung sino siya, kung ano siya. Hindi ganun. Kasi maaari mong makilala ang isang tao dahil sa isang tao or sa mga kaganapan sa buhay. Nakuha niyo po ba? Doon mo makikilala ang isang tao. Pero ito, there is a relational knowledge. Ibig sabihin, may kaugnayan sila. Yes. May kaugnayan. Ibig sabihin na nalaman tayo ng Diyos kasi may relasyon siya sa atin. Ang tindi ng Panginoon, no? Walang nagpakilala sa Kanya sa atin. Kasi tayo kilala na niya higit pa sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Madalas sinasabi natin, alam ko ang sarili ko. I don't think so. Hindi mo kilala ang sarili mo. Hindi mo alam ang sarili mo. Lalo na kung ikay namumuhay sa kasalanan, hindi mo alam ang sarili mo. Sapagkat ito sinasabi ng Bible, Romans chapter 7, yung mga mabagay na mabubuting gusto kong gawin, hindi ko ginagawa. Pero yun ang nararapat. Pero galit ako sa masasama. Pero siyang ginagawa ko. Then, hindi mo kilala ang sarili mo. Bakit? Kasi may kasalanan. At ang kasalanan ang naglalayo sa tao sa Diyos. Kaya hindi ka nakikilala ng Diyos. Ang sabi niya, depart from me, lumayas ka sa harapan ko. Hindi kita kilala. Dahil doon sa kasalanan. Pero nung tayo nililikha ng Panginoon, hinuhulma niya, nung pinoform niya tayo, wala pang kasalanan nun sa atin nung nililikha niya tayo. Kaya kilala ka ng Diyos. Noong mga panahon na yun, sapagkat ang nakikilala ng Diyos ay yung mga tao na hindi gumagawa ng kasalanan. They are innocent. Innocent pagdating sa paggawa ng kasalanan. No po? Kaya ang sabi ng Panginoon, I knew you because merong relational knowledge. Kaya ang sabi ng mga nanay, kilalang kilala ko ang anak ko kasi sa akin siya nagmula. Hello? Kilala nyo nga ba talagang anak nyo? Hindi. Hindi.
Hindi nyo kilala ang anak nyo. Wala nakakilala sa bautismo sa atin. Siguro yung pagkakakilala mo sa kanya, pwede natin sabihin mga around 50%. Around 50%. Sabihin na natin, I'm not sure, hindi ako sure doon. Pero ang Panginoon, 100% kilalang kilala pa niya. Kung babasahin natin yung chapter 139 na Book of Psalm, alam ng Panginoon kung kailan tayo nakatayo, kung kailan tayo gigising, kung ano yung iniisip natin. Everything, lahat sa atin ay alam ng ating Panginoon. And the relationship that we have, yung relationship o relasyon na meron ng Diyos sa atin at tayo sa Diyos, He is our master, we are the masterpiece. He's our creator, tayo yung creation. He is our master, we are the servant. He is our father, we are the son. Ang tindi ng relasyon natin sa ating Panginoon. Kaya kilala tayo ng Panginoon. Higit pa sa pagkakakilala natin sa ating sarili. Kaya Panginoon, di naniniwalang nagkamali siya sa iyo. Kasi kilala ka niya. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Bakit? Ang sabi ng Panginoon sa Jeremiah chapter 1, verses 6 to 7. Tingnan natin. Sabi niya, nang magkagayoy sinabi ko, Panginoong Diyos, tingnan mo, hindi ako marunong magsalita sapagkat ako'y kabataan pa. Ano sabi niya sa 7? Ngunit sinabi sa akin ng Panginoon, huwag mong sabihin, ako isang kabataan. Doon pa lang sinuway na siya ng Panginoon. Huwag mong sabihin kayo isang kabataan kasi sa mga Bible scholars, ang sabi nila si Jeremiah is around 17 years old hanggang 24 years old dito. Bata pa ba yung 17 to 24? Diba? Hindi na yun Ngayon ang sabi niya, sapagkat saan man kita suguin, ay paroroon ako at anumang iutos ko sa iyo ay sasabihin ko. Nakikita natin na ang Panginoon, ang sabi niya, alam ko, sabi niya, alam ko yan, kaya huwag mo sabihin niya na bata pa, alam ko na. Alam ng Diyos yan. Because ang pagiging bata ay hindi naman dahil sa edad. It's not about numbers. It is not about numbers. Kasi merong matatanda na pero isip bata pa rin Meron namang bata lang, talagang pag nag-isip, talagang grabe. Matured yung kaisipan. Tama? Kaya ang sabi ng Panginoon, huwag mong sabihin yan. Ang alam lang ng Panginoon, sinasabi niya kay Jeremiah, na gustong ipaunawa ng Diyos kay Jeremiah, sapagkat mas kilala ng Diyos si Jeremiah, sapagkat si Jeremiah ay inuutusan ng Panginoon para humayo. Anong sabi ni Lord sa kanya? Jeremiah, paraphrase ko lang I know your strength. Pero si Jeremiah, hindi niya alam kung anong lakas niya, kung anong kalakasan niya. Alam ng Diyos yung kahinaan ni Jeremiah, pero si Jeremiah hindi niya alam na kung anong kahinaan niya. Nakuha? Alam din ng Diyos yung nakalipas ni Jeremiah. In fact, ang sabi sa binasa natin, nandudo ka pa lang sa sinapupunan, alam na kita Pero si Jeremiah hindi niya alam kung sino siya, kung ano siya, nung nasa sinapupunan siya ng kanyang magulang, ng kanyang nanay. Alam ng Diyos yung hinaharap natin. Nakikita niya. Si Jeremiah hindi niya alam. Alam din niya yung mga kabiguan natin. Alam ni Lord yun. Pero si Jeremiah hindi niya alam ang kanyang kabiguan at kung kailan mabibigo at ano yung dahilan na magiging kabiguan niya. At hindi ng ating Panginoon No, alam din ng Diyos yung limitasyon ni Jeremiah. Alam ni Lord na kaya hanggang saan lamang si Jeremiah, yung mga talento niya, alam din ng Diyos yung bawat, kung ano yung mga takot niya, yung mga fears niya in life. Alam din niya yung mga pangangailangan, yung mga kagustuhan ni Jeremiah. Pero tayo, madalas hindi natin alam kung ano yung gusto natin. Tama? Parang gusto mong kumain ng matulog. Pwede ka naman kumain ng natutulog. Pwede ba yan? Kasi nagagawa yan I believe kaya nyo kumain na natutulog kasi preaching Kumakain yung spiritual mo, natulog ka Tama? Ang galing niya, tama? Grabe si Lord. Kasi kumakain tayo spiritual pero nakapikit ka. Ang galing. Tama? Multitask. Ang tindi ng Panginoon natin. Kilala niya tayo. Alam niya na kahit nakamulat ang mata mo pero nakapikit ka sa isip. Yes. Alam niya. Alam niya na umingiti ka, pero ngisi yon. Hindi ngiti yon. Alam ni Lord yun. Kasi wala tayong maitatago sa Panginoon kasi kilala ka niya. Maaring magsabi tayo sa mga tao
ng mga bagay na gusto lang nating sabihin sa kanila, yung mga nararamdaman natin, but God knows everything in our life. Ganong katindi. Bakit? Because dun sa relasyon na meron tayo sa Diyos at ang Diyos sa atin. Yun ang batayan ng kanyang pagkakakilala sa atin. Hindi niya tayo kinakilala dahil sa sinabi ng iba. Kundi nakilala ka ng Panginoon, alam ka ng Panginoon, dahil meron siyang relasyon sa iyo. Take note. Noong ginawa ng Panginoon yung tao, He breathed on it. Nandun yung napakalaking bahagi, sabihin natin 100% ng Diyos sa atin. That breath, yung hininga na yan ay buhay at ang buhay ang Diyos sa Kanya nagmula yan. Kaya alam niya tayo. Ang tindi ng Panginoon, no? So, pangatlo, ang sabi niya, kanina, I formed you, I knew you. Pangatlo, I set you apart. Ang tindi rin po nito. Ibig sabihin nun, He sanctified us. Pinabanal tayo. O pinapaging banal. Kinoconsecrate, nililinis tayo. No? Dinideclare niya tayo na banal. Bagaman sa tingin ng iba sa atin, hindi tayo banal. Ganun naman eh. Marami mga tao, kahit na tayo ay nagsusumikap na maging mabuti, magbago sa ating buhay, nabigyan tayo ng chance na magbago, i-prove ang ating sarili, pero may mga tao pa rin na hindi sila maniniwala sa'yo, na kung ano yung pagkakakilala nila sa'yo, then that's it. But praise God, He always set us apart. Para hindi kanya inilalayo ng Diyos, no? God is not separate us because nireject niya tayo. Di ba usually ganun ginagawa natin kapag sa isang kamatis, sa isang tiklis na kamatis, inaalis natin, ang sineseparate natin ay mga bulok. Pero to iba. Sineparate niya tayo from the world. Inalis niya tayo sa mundo. Hindi ito yung proseso ng mga bunga, mga prutas na kapag may bulok sa marami inaalis, yung bulok yon, pero tayo hindi. Inaalis tayo para hindi tayo makorap. Sa mundo, inaalis tayo, sineset apart niya tayo. And the purpose is not to separate us, but to prepare us. Sabi ni Lord, aalisin kita dyan. Iseset apart kita kasi original ka. Iba ka. Kaya alam nyo, ngayon ko napapagtanto, kasi kung tinitignan nyo ako, para akong Indian eh. Para akong Bombay. Praise God, mukhang Bombay pero hindi amoy Bombay. May mga nakaibigan ako, ang sabi nila, yung mga Nepalese na nag-aaral sa AU, are you an Indian? Are you from India? No, I'm not. Tapos yung mga Indian naman, nagme-med school sila eh. Yung mga Indian naman na nandun sa AU noon, sabi nila, kaibigan, ay, di, Tagalog pala yun eh, no? Are you Nepalese? Nepalese daw ako. Meron ibang mga Pakistani, kasi magkakahawig lang yan eh. Magkakahawig sila, magkakamoy sila. Pero, praise God, sabi ni Lord, siguro talagang, naligaw ako sa amin, sa pamilya namin, kasi ako lang yung mukhang Bombay. Hindi, totoo. Kung titignan niyo po kaming lahat, kaya si Brother Ronald dyan, tingnan niyo siya. Tsaka tingnan niyo ako. Oh. Ita na may laing Ilocano. Kaya iba yung lahi namin eh. Kaya sabi nung, bakit ako yung kakaiba? No, kung titignan niyo talaga, ako yung kakaiba talaga. Ako lang din naman hindi nakapagtapos ng pag-aaral. Lahat sila nakapagtapos sila eh. So para bang may sarili ako mundo, pero hindi ako autistic. May sarili lang ako mundo, may sarili lang ako pag-iisip, something like that. Well, lahat naman tao may sarili pag-iisip. Pero ang sabi ng Panginoon, I set you apart, inihiwalay kita, kasi gusto kitang pabanalin. Nakuha niyo mo ba? That's the purpose of God. Kaya nga inihiwalay ka ni Diyos sa mga barkada. Kasi ayaw kanyang masama dun sa kanilang mga masamang gawa. Hello? Kaya, Lord, bakit ganun? Nilalayon ako ng mga kaibigan ko nung nakilala kita. Yun ako gusto ng Panginoon. Ilayo ka niya sa mga masasama. Ano kanya? Tingnan nyo, kapag naging Kristiyano ka at nalaman mo yung layunin ng Panginoon sa iyong buhay,
If you experience the goodness of God in your life, talagang mararamdaman mo, doon mo malalaman, mapapagtanto, kaya pala Lord, ito pala yung purpose mo, ilayo mo ako, i-separate mo ako sa kanila. Kasi nga, hindi ka naman mali, hindi ka pagkakamali, bakit pupunta ka sa mali? Aalisin kita dyan. Kasi magiging mali ka. Magiging isang pagkakamali ka kapag nanatili ka dyan sa masama. At ayaw maganap na Panginoon yon. Nandiyan ka ba church? Nandiyan ka ba? So, tingnan natin. Anong sabi nung John 15:16? Basahin natin. John 15:16. Ito yung sinasabi niya sa John 15. Nagsabi niya, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga at ang mga bunga nyo'y mananatili upang ang anumang inyong hingin sama sa aking pangalan ay ibibigay niya sa inyo. Kung titingnan natin yung first part, ako'y hindi ninyo pinili, ngunit ako'y pinili, ngunit kayo'y pinili ko at itinilaga ko kayo upang kayo'y humayo at magbunga, to be fruitful. Ibig sabihin ng fruitful na yon, hindi yung bunga na nagbunga ngayon, maganda ngayon, mamaya bulok na. Hindi ganun, it's not that kind of fruit. Yung fruit that will last, ang sabi niya, and that is the fruit of the Holy Spirit. Kasi that's the only fruit na nagtatagal. Tama ba yan? Hello? Tingnan, may kapatid tayo nagtinda ng prutas dito. Alam naman nila yan, kapag hindi nasa hindi naman freezer, masisira siya sa freezer eh. Yung tama lang yung lamig, yung temperature, minemaintain niya lang yung good temperature doon. Pero pag inilabas na nila yon at nagtagal sa labas, nagmo-moist yun, then meron ng process doon na ilang araw lang pumapasok na yung mga mikrobyo. Tama ba? Kasi na-expose sila. And they will not last. Tayo po ngayon kasi naka-expose tayo today sa mundo eh. Tama? Naka-expose tayo sa mundo. Pero tingnan natin, because of the Holy Spirit, because of the fruit of the Holy Spirit, yung bunga na banal na Espiritu na nasa sa atin, kaya tayo po ay hindi nahahawa sa mundong ito. Nahawa ka ba sa mundong ito? Na ang mundong ito ngayon, magagalitin ka rin ba? Na mundong ito ngayon, makikita natin makasarili ka ba? Kasi itong latest ngayon, itong trending ngayon sa mundo. Itong trending ngayon sa mundo. Mapanumbat ka ba? This is the world today. Matakaw. Kasi sabi sa Bible, in the last days, people will be lovers of themselves. Mahal mo lang ba yung sarili mo? People will be lovers of money. They will hate the truth. At kabumuhian nila yung katotohanan. At hahanap na lamang sila ng mga sarili nilang mga katotohanan na magpapakiliti sa kanilang mga tenga at iisipin na lamang nila kami lang yung mabuti, kami lang yung matuwid, kami lang yung perpekto. Pero ang sabi ng Panginoon, bagaman narito tayo sa mundong ito, still, tayo pa rin ay sineseparate niya, ibig sabihin, pine-preserve ka niya and nire-reserve ka ni Lord. Kaya yung pagmumukha na yan, kaya nananatiling fresh, kasi naka-preserve ka. God is preserving you. That's the reason why kung bakit maganda yung pagmumukha mo ngayon. It is not because of the makeup that you're wearing. Hindi dahil nakasuot ka ng makeup or may makeup ka. Pero without makeup, maganda ka pa rin. Sabi sa katabi mo, without makeup, maganda ka pa rin. Ang tindi ng Panginoon, Partida pa yan, ha? Partida pa yung katabi mo, hindi pa nagilamos yan. Grabe, ang tindi. Di ka ba mamiss? Kanina nga sabi nila, saan ka galing? May nakalimutan ng pastor. Ano yun? Toothpaste. Hindi halata, ha? Kasi nagkakasalubong kami. Hindi halata. Grabe, ganun ang Panginoon. Grabing mag-preserve si Lord sa tao, sa mahal niya at nagmamahal sa kanya. Amen? Ang galing ng Panginoon, So, ang gusto ng Panginoon ay magkaroon tayo ng spiritual fruit. Spiritual fruit. Kailangan mamunga ka na. Namumunga ka na ba? Wala pa. You have the fruit of the Holy Spirit. Tama? Kailangan nagmamanifest, nakikita na yan. Kailangan gumagano na. Hindi sungay.
Huwag sanga, huwag sungay. Huwag lang ganon. Kailangan may bunga. Hello? Kailangan dyan yung fruit of love. May fruit of love ka ba? Nagmamahal ka ba talaga? O nagmumura? Double meaning no? Ikaw ba'y namumunga na ng joy? Masaya ba yung katabi mo? Alam mo, kanina nakita ko nung pumapasok, ang sasaya naman nila. Pero nung nakatabi mo na yung katabi mo, lumungkot ka Parang there's something No? Sabi niya, love, joy, peace, naging payapa ka ba? Yung kapayapaan, wala akong problema dyan. Every time naman, pag Sunday, payapa ka nakikita ko naman, nakagaling yung iba. So talagang merong very peaceful. Very peaceful. So yun ang gusto ng Panginoon Because those fruits, yung mga bunga na yon, it will last. Magtatagal yung mga bagay na yan. Hindi mabubulok yan. Hindi masisira yan. Amen ba? Nandiyan ka ba? Okay. So ang gusto ng Panginoon, yung fruit of the Spirit or fruit of the Holy Spirit that leads us to a transformed life. Grabe yun, Ang galing ng Panginoon. Gusto niya kasi mamunga tayo at ang pagbunga natin ay naglilid sa isang bagong buhay. Hello? Kasi ang thinking natin, ang isang bagong buhay ay bagong bahay, bagong kotse, may business, bagong damit. Pero hindi, ang isang bagong buhay ay pagkakaroon ng bunga ng banal na Espiritu. That is a new life. Very rare ngayon. Halos hindi mo na makita ngayon yung fruit of the Holy Spirit. Parang nalalagas. They last. Nagtatagal sila. Kaya lang di siya makapagtagal sa'yo. Di siya makapagtagal sa'yo. Ano, ang gulo-gulo dito. Itong tao na itong gulo-gulo nito. Aalis na ako. Lalayon ka ng love kapag ka ikaw mismo hindi mo alam i-apply yung love. Nandiyan ka ba? Napakabuti ng Panginoon, So, that's the thing. Kaya nga sineseparate ka niya. At pag sineseparate, ang sakit nun. Ang sakit po nung sineseparate ka Kasi imagine mo, matagal mo na barkada yan. Dati kang umiinom, lasinggero, tumataya ka ng wedding. Lagi Siyempre, ngayon dahil Kristiyano, hindi na ako tataya ng wedding. Pero tinatawag ka. Ito yung number mo. Napanaginipan ko lalabas to. Discount, may dala-dala pang number yan. Nang diskarte mo, Brad. Talagang, lalo na, yung napanaginipan mo, sakto. Lord, sakto Lord, last na lang. Kasi nga, ang sabi, ibinabalik tayo dahil tayo sineseparate ni Lord, inilalayo tayo, pero yung kasalanan, dito ka. Tatawagin niya tayo sa kasalanan natin, dito ka. Di ba tumataya ka naman talaga? Dati na to What's new? Normal lang to Pero praise God, nagsabi ng Panginoon, tinatawag niya tayo by our name. Tatawagin ka niya dahil sa iyong pangalan o sa iyong pangalan. Not of your sin. Because God cannot be tempted. Hindi pwedeng tuksuin ng Panginoon. Anak niyo po ba? Andiyan ka ba, church? Hello! Hayaan mo ng Panginoon tanggalin yung mga bagay sa iyo. Hayaan mo lang, Lord, sige, tanggalin mo lang. Kasi mas nakakaalam, ang Diyos ang mas nakakaalam kung ano yung makakabuti sa atin, ano makakaganda sa atin. At pag tinanggal ni Lord yun, hayaan mo lang. Hayaan mo lang, Lord, just do your will. Tanggalin mo itong takot, itong pangamba, itong pagkagalit, itong pagmumura, itong pag-iisip ng masama. Lord, tanggalin mo lahat to. Because kapag hindi natin hiningi sa Panginoon yon, because the plan of God is to separate us, to consecrate us, para maging pabanalin tayo, then kapag ayaw mo, hindi ka magiging banal. Hindi ka magiging banal. Kailangan tanggalin yung mga bagay na hindi nagpapabanal sa tao. Andiyan ka ba, church? So that is number 3. So number 4, ano yung una? I formed you, and then I knew you, then I set you apart, then yung number 4 is I appointed you. Napakagaling ng sinasabi ng Panginoon dito, na kung saan sinabi ng Diyos kay Jeremiah that He formed him, He knew him, He sanctified him, at ang sabi, last,
Sa Hebrew word, yung I appointed, yung ibig sabihin nun, I ordained you. Inordain kita. Itinilaga kita. Kinilala kita. Binigyan kita ng otoridad, ng kapangyarihan. Yun ang sinasabi ng Panginoon. You will be a leader. Yun ang sinasabi. Kaya hindi nagkamali ang Diyos sa iyo eh. Hindi siya nagkamali sa iyo. Kung ano man yung kalalagayan mo ngayon, gagamitin ng Panginoon to become a leader. To become an ordained prophet to all nations. Ang sabi niya, to all nations. Ayun ang sinabi ng Panginoon. The word ordained means Nathan. Hindi siya Nathan, ha? Nathan. Which means to set, to appoint, to designate. Yun ang ibig sabihin nun. Ang tindi ng Panginoon sa sinasabi niya, ganun po siya katindi. Ino-ordain ka niya, ina-assign ka niya. Ibig sabihin, talagang merong divine purpose ang Panginoon sa hindi lang siya purpose, kundi divine purpose. Grabe pala. Itong pagmumukha na ito, Panginoon, gagamitin mo sa isang divine purpose, sa isang may makabanalan o makabuluhan na layunin. Ito ako? Yes. Yes. Bakit? Tingnan natin yung mga pinili ng Diyos. Sino ba sila? Mangingisda. Sino ba? May magnanakaw. Di ba? May doktor. Bakit pa siya pinagdoktor kung magpapastor lang ni noon pala siya? Tingnan natin itong mga tao na to. After God separate them, pagkatapos silang isinet aside, di ba yung mga sinet aside, sino? Si Abraham, tinanggal siya sa probinsya nila, sa lugar nila. Si Moses, kinuha sa family niya. Si Joseph, ganun din naman. Si Paul, tinanggal din. Lahat ng mga tao na to. Bakit? Because they were appointed by God. Sila'y pinili ng Diyos. Itinilaga ng Diyos. Ano man yung nakalipas nila, mamamatay tao si Paul eh. Ano man? Si Moses, utal. Si Noah, manginginom. So tingnan natin yung mga buhay ng mga tao na to. Kaya nga yung mga failures niyo sa buhay niyo, huwag sabing, ikaw wala ka pag-asa. Lasinggero ka, wala ka hindi ka nag-aaral. I don't think. Hindi gano'n ang Panginoon. Kasi ang tao titignan niya yung outward appearance eh. Para pag nakita niya, ikaw anak, wala kang mararating. Bobo ka. Tamad ka. Pero church, kapag Diyos ang kumilos, tandaan niyo to. Walang bobo, walang mahina sa ating Panginoon. In fact, kung bakit hinahayaan ng Panginoon na ang mga bobo ay gamitin ng Diyos para mapahiya ang mga matatalino. Ganun ang Panginoon. May mararating ka. Sabi sa tabi mo, may mararating ka. Basta't huwag ka lang lalayo sa Panginoon. Hindi ididikta kung ano ka ngayon yung magiging future mo. Hindi ibig sabihin, hindi ka nakapag-aral, hindi ka nagagamitin ng Panginoon. In fact, ang sabi sa Book of Luke, kahit bato, gagamitin ko. Hindi ka naman bato eh. Tao ka. Huwag mo rin sabihin wala kang alam, di ka nag-aral. Hindi ako nakaka-pick up, Pastor. I don't think. Walang taong nilikha ang Diyos na bobo. Walang nilikang bobo ang Diyos. Sabi niya, nung nakita niya yung dagat, yung water, it was good. Yung halaman nga, it was good eh. Ganun-ganun lang yung halaman. Pero good. Ikaw pa kaya na nagsasalita, na nakakakita, nakakahinga. You are more than those things, those created things. Higit ka pa doon. Hindi mo lang kasi nakikita yung value mo eh. Nakikita mo lang kasi yung mga kamalian mo na sinasabi, mali ako, mali. Hindi tama yung pagkakalika sa akin. Nagkamali yung magulang ko. Bakit sila pa kasi naging magulang? Walang mali sa buhay ng tao. Kung meron man, ito'y sinira kasi ng kalaban. Hinayaan natin na ang kalaban ay pumasok sa ating buhay. In-entertain natin. Pero huwag mong i-entertain yun. Do not embrace it. Huwag mong yakapin. Pag sinabi lang bobo ka, huwag mong sabihin, bobo ko, bobo. Huwag mong sabihin yun. Tamad ka lang. Tamad ka lang mag-aral. Hindi mo lang kasi priority pag-aaral. Pero tingnan mo kung ipa-priority mo yung pag-aaral mo, ay, ang layo ng mararating mo. Sa bagay, may mga alam ako. Yung mga hindi nag-aral, ang layo din na kanilang narating. Yes, naglaya sila. Ang layo, sobra.
Sobra. Pero yung layo nung narating niya, walang pinatunguhan. Pero kayo na may Diyos sa inyong puso, sa inyong buhay, may mararating kayo at napakaganda ng mararating nyo. Ang sabihin, ito yung kurso ko, ito lang, hindi ganon. Who knows what will happen? Ang sabi nga, no, kapag umulan, ito'y bubuhos. Ganon ang ating Panginoon. Alam nyo, kapag nasa baybayan ko yung majority ng ating mga kapatid dito, sino magsasabi na di naman nakapag-aral? Pero makikita mo ngayon, boss sila. Meron naman mga boss, dati, ngayon boss-abos na sila. Totoo, I praise God kasi si Brother Dong, nung sila pumunta dito, alam naman ni Brother Dong yan, and I praise God, this is a testimony of their life. Dumating dito yan, kahit isang rayos ng gulong, ng bisikleta, wala. Grabe si Lord sa kanila. But because nagpagamit sila, nagpagamit sila sa Diyos, naging tapat sila sa Panginoon, ano man ang nangyari, tingnan niyo yung buhay nila ngayon, binago ng Panginoon. At marami pang inihanda ang Panginoon para sa kanila. Nakuha niyo po ba? Tandaan natin, Jeremiah was appointed by God, inappoint siya ni Lord because meron siyang assignment na tinatawag. Ano yan? To be a prophet. Maging propeta. Sa lahat ng bansa. Yun ang nais ng Panginoon. So, merong purpose si Lord sa buhay ni Jeremiah. Nakuha niyo po ba? Kaya huwag mong sabihin na, bakit ganito yung buhay ko? Parang palasak na. Parang wala nang kwenta. Ito kasi yung majority ng naiisip ng mga tao ngayon. Dahil sa sitwasyon nila, halimbawa, matanda na sila, tapos ganito pa rin yung buhay namin. Parang bang sinasabi lang, wala nang pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Huwag kang mawalan ng pag-asa. Hindi dahil sa buhay ka, kundi dahil may Kristo ka. That's the reason why. That's the reason of our hope. Because we have Christ in our life. Huwag kang mawawalan ng pag-asa. Who knows? Mali mo, one day before the rapture, bago mag-rapture, tumama ka sa loto. Who knows? Gusto mo ba yan? Gusto mo bang tumama? Imbis na rapture ka, tumama ka sa loto, balik kita doon. Who knows? Di ba? Who knows?